At magpapatuloy po ang ating series. So umagang ito, the I Am series. I think we are now on our 5th part, which is the resurrection and life. Siguro kaya grabe din talaga yung challenge kasi very powerful ang maririnig natin na message for today. Sabi, I am the resurrection and the life. Ito yung pagpapahayag ng Diyos kay Martha at kay Mary kung sino siya at sa buong nandoon. Hindi lang doon. Mamaya, as we progress in our study, makikita natin bakit ipinahayag ng Diyos ito. At sino si Jesus? Sabi niya, ako ang muling pagkabuhay at buhay. Muling pagkabuhay at buhay. Ako yun, sabi ng Panginoon. So our verse for today, our scripture for today, ay kukunin natin sa book of John, chapter 11, verse 17 to 27. Pwede po tayong tumayo for the reading of the word. And let us all read together. 1, 2, 3, read. When Jesus arrived at Bethany, he was told that Lazarus already been in his grave for 4 days. Bethany was only a few miles down the road from Jerusalem. And many of the people had come to console Martha and Mary in their loss. When Martha got word Jesus was coming, she went to meet him. But Mary stayed in the house. Martha said to Jesus, Lord, if only you had been here, my brother would not have died. But even now, I know that God will give you whatever you ask. Jesus told her, your brother will rise again. Yes, Martha said, he will rise when everyone else rises at the last day. Jesus told her, I am the resurrection and the life. Anyone who believes in me will live even after dying. Everyone who lives in me and believes in me will never ever die. Do you believe this, Martha? Yes, Lord, he told him. I have always believed you, Messiah, the Son, who has... Amen. God bless the reading of His Word. Panginoon, pagpalain mo, Lord, ang salita mo, Lord, na sa umagang ito, Lord, mabuksan, Panginoon, ang aming mga espiritual na mata, Lord, at pagkaunawa, Lord, matanggap namin, Panginoon, ang mensahe mo, Lord. At ito, Lord, ay magbigay ng pag-asa, magbigay, Lord, magdagdag ng pananampalataya sa bawat isa sa amin. Lord, thank you, and I pray for the Holy Spirit to take over right now. You are the teacher. Thank you, Holy Spirit. We need you today, in Jesus' name. Amen and amen. Makakaupo na po tayong lahat. And may nakikita po ako mga bago. I would like to welcome yung mga bago na nakita ko. Welcome to Champion Life Center, Philippines. Amen. Tingnan niyo po, may bago ba kayong nakikita? Oh, welcome nyo naman, mga kapatid. At masaya kaming nakasama kayo sa umagang ito. O baka bago lang dahil ilang linggo nyo hindi nakita, no? Pero thank you, God bless you. At sa umagang ito, patuloy natin aralin ang pagpapahayag ng Panginoon sa kanyang sarili para sa atin. Una, ipinahayag niya ang kanyang sarili as the bread of life. Pangalawa, as the light of the world, as the gate for the sheep, as the good shepherd. At ngayon, ang sabi niya, I am the resurrection and life. Very powerful ang declaration ng Panginoon na to kay Martha at sa pamilya ni Martha. Kasi si Martha ay ate ni Lazarus. Hindi ko alam, ate ba siya o kuya si Lazarus? Hindi naman po nakasaad dito sa Biblia. Pero sila po ay magkakapatid. At ito pong magkakapatid na to is very close to the Lord. At itong eksenang ito yung time na namatay si Lazarus. Namatay siya at ang Panginoon ay papunta doon. Naraman ni Martha, tumakbo si Martha, sabi ni Martha kay Lord, kung nandito ka, hindi sana namatay ang aking kapatid. The same way din nung pinatawag ng Panginoon si Mary. Sabi din ni Mary, Lord, kung nandito ka, hindi sana namatay ang aking kapatid. Sabi niya. So, both Mary and Martha believed na kung si Jesus nandoon sa panahon na nagkakasakit si Lazarus, mapiprevent ang pagkamatay ni Lazarus. Iyon yung kanilang belief, yun ang kanilang paniniwala.
Kaya sabi ni Jesus kay Martha, no, your brother will rise. Sabi naman ni Martha, opo, Lord. Kasi ang Jew po, naniniwala sila sa resurrection talaga. Kaya lang, ang resurrection nila, walang transformation. Ma-resurrect ka, walang nabago sa'yo. Hindi po yun ang resurrection ng mga Kristiyano. Amen? So sabi ni Martha, yes, Lord, in the last day. Sabi ng Panginoon, I am the resurrection and life. Martha, I am. Ibig sabihin, hindi ako bound ng panahon. I am. Wherever I go, I bring life. I am the resurrection and life. Kahit ngayon mismo, because I am here, I can bring life. Sabi niya, do you believe it, Martha? Sabi niya, yes, Lord, I believe. Kaya sabi ng Panginoon sa kanyang salita, those who believe in me, even if they die, they will live. And those who live by believing in me, they will never die. Sabi niya, ako, ang ng Panginoon is, look at me. Sa akin kayo tumingin. Dahil ako ang totoong may dala ng buhay. Na na sila, bothered na sila kasi, Lord, nandito ka dapat eh. Hindi namatay si Lazarus eh. Pero hindi nila alam, may mas magandang plano ang Diyos. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, I am. Alam niyo po, yung dineclare ng Lord ito, actually, Jesus declares the finished work of the cross. Nung sinasabi niya to, pinapahayag ng Diyos ang kaganapan ng pagtatagumpay niya sa cross ng Calvary. Bakit? Because the cross is where death was conquered. Doon niya tinalo ang kamatayan eh. So nung sinasabi niya to kay Martha, sabi niya, if you believe in me, even if you die, you will live. If you live by believing in me, you will never die. Ito yung sinasabi niya kay Martha na mga taong lalapit sa kanya, susuko sa kanya. Sabi niya, hindi kayo magkakaroon kayo ng panibagong buhay. Jesus was talking about the victory of the cross. Amen? Kasi lahat tayo kailangan natin ng resurrection. Tama ba? Parang hindi Hindi pa naman ako namamatay, pastor. Hindi pa kailangan ma-resurrect. Amen. Totoo naman yun kasi ang resurrection nangyayari sa mga taong patay. Di ba? Pag patay, para mabuhay, kailangan mag-resurrect. Di ba, Nay? Oh, okay, praise God. Ang sabi po sa Efeso, chapter 2, verse 1, basahin natin lahat. Once you were dead because of your disobedience and your many sins. Kayo ay mga patay sa harapan ng Diyos dahil sa inyong pagsuway at sa inyong mga kasalanan. Yun po ang kalagayan ng tao. Patay sa harapan ng Diyos. Isaiah 59. Ang sabi ng Panginoon dito, listen, the Lord's arm is not too weak to save you, nor his ear too deaf to hear your call. It's your sins that have cut you off from God. Because of your sins, He has turned away and will not listen anymore. And death is separation from God. And ang nag-cause ng death is sin. Kaya tumalikod ang Diyos eh. Sabi niya, kaya ko kayong tulungan. Pero dahil sa kasalanan niyo, hindi ko kayang tignan. Kaya naiwalay tayo sa Diyos. Yung pag-iiwalay natin sa Diyos, yun po ang naging dahilan kung bakit tayo ay patay sa harapan ng Panginoon. Romans 3:23. Basahin po natin ito. Sino ba? Some of us sin? No. Ang sabi dito ay, everyone has sinned. Kaya hindi natin pwedeng sabihin talaga na mas matuwid ako kesa sa'yo. Kasi ang Biblia mismo nagsasabi na lahat ay nagkasala. Hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At ano po ang naging bunga ng kasalanan na to? Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life to Christ Jesus. So ano po yung naging sani? Bakit tayo patay sa harapan ng Diyos? Dahil sa kasalanan. And because of that sin,
We are separated. We are dead. We need the resurrection life of Jesus. Amen? Kailangan nyo ba ang resurrection life ng Panginoon? Every one of us. Kung hindi ka pa nakipag-isa sa Panginoong Jesus, you need Jesus to be resurrected. Amen? Sabi nga, para maibalik, mapanumbalik tayo sa ating amang nasa langit. Ito na po ang magandang balita sa Colossians 2, okay, verse 13. Basahin natin lahat. Because of your sins, because nature was not yet cut away. Amen. He canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. In this way, he disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by his victory over them on the cross. Saan nagtagumpay ang Panginoon on the cross? Amen? Doon siya ipinako. Doon nagkaroon ng kamatayan at dahil doon nagkaroon ng muling pagkabuhay. Amen? Anong ipinako ng Panginoon sa cross? Yun po yung mga kasalanan natin. Sapagkat ang Panginoong Jesus ay hindi nagkasala kahit minsan. Pero dahil sa atin, dahil mahal ka ng Diyos, sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos, ipinagpalit niya yung katayuan niya sa katayuan mo. Siya na matuwid, naging makasalanan, upang yung katuwiran niya ay mapunta sa iyo. Ikaw na dapat patay, kinuha niya yung kamatayan upang yung buhay niya maibigay niya sa iyo. Kaya nga sabi niya, I am the resurrection and life. Kasi siya lang yung may kakayanan na ibigay ang buhay na yan. Sabi niya, I lay down my life. Ibinigay niya talaga yung buhay niya. Upang tayo na mga walang buhay ay muling mabuhay. We are so separated. We are so dead in sin. We are living in darkness. Kaya nga, di ba, pag nasa darkness ka, lahat ng darkness nagagawa mo eh. Tagaroon ka eh. Di ba? Pag mangingisda ka, magaling kang lumangoy. May nakita na ba kayo mangingisda na hindi marunong lumangoy? Di ba? Pag mananahi ka, magaling ka sa makina. No? Kung ano yung, kung nasaan ka, yung ka eh, yun ang nagagawa mo. Yung mga tao talaga, nasa kadiliman ito, namuhay ito, na may punong, sabi nga dito sa, you were dead because of your sins and because your sinful nature was not yet cut away. Wala, nandun ka eh, namumuhay ka doon. Then God made you alive with Christ for He forgave all your sins. Para tayo mahiwalay doon, kailangan ibigay ni Kristo yung buhay niya. Kaya nung sinabi niyang, I am the resurrection, alam niyo po, totoo yun. He is the only one that can give us life. Wala nang iba. Hindi natin kayang bayaran ang buhay. Akala niyo lang, yung mga tao na wala sa Panginoon, they exist, but they don't have life. Kasi ang totoong buhay ay nasa Diyos. Amen? Hallelujah. Praise God. Kaya we need the resurrected life of Jesus. The resurrected life, power of this life sa buhay natin. At nangyayari lang po ito pag tinanggap natin ang Panginoong Yesus sa buhay natin. Kaya nga sabi niya, those who believe in me, ang sino man manampalataya sa akin, kahit sila ay namatay, muli silang mabubuhay. Ang sino man nabubuhay na nananampalataya sa akin ay hindi na muling mamamatay. Sabi niya, me, sa akin. Hindi sa ginagawa ko, kundi sa akin. Sa akin kayo tumingin. Kahit pa, mga kapatid, minsan ang pakiramdam mo lubog na lubog ka na sa kasalanan. Wala ka ng pag-asa. Parang hopeless case ang pakiramdam mo sa sarili mo. Alam niyo po ba na sa Diyos ay walang hopeless? Si Lazarus po ay 4 days dead. Siya ay 4 na araw ng patay, nangangamoy na. Ayaw na nga siya buksan, di ba? Sabi ni Jesus Christ, sige, roll away the stone. Wag, Lord, sabi ng kapatid. Nangangamoy na siya, 4 na araw na yan, patay. Nabubulok na yan. Pero hindi, sabi ng Panginoon, no. Lazarus, come out. At nung binuhay niya si Lazarus, hindi niya lang binigyan ng bagong buhay. Buhay ang buo. Walang sakit. Ibig sabihin, di ba pag nadidecay ka na, may natutunaw na sa'yo, decay ka na eh.
Ano yung tawag dito? Naagnas, ayun, tama yun, naagnas. So, ibig sabihin, hindi na siya full, hindi na siya whole. But when Jesus called him out, sabi, Lazarus, come out. Nung tinanggal yung tali niya, buo si Lazarus. Mga kapatid, minsan kasi meron tayong kalagayan na gano'n, na gustong-gusto natin kumilos na ang Diyos sa buhay natin. Kasi parang, Lord, tama ngayon na. Kaya sabi ni Mary, di ba, kung nandito ka, hindi siya mamamatay eh. Pero may ibang plano ang Diyos. Kahit po sa atin ngayon, mga kapatid, maaari may mga panalangin kayong hindi pa natutugon ng Diyos. Nasa kalagayan ka na, ang pakiramdam mo, Lord, kailangan sagutin mo na ako ngayon. Pero hindi pa dumarating ang sagot. Ang sabi ng Panginoon, believe in me. Bakit? Baka hindi lang kagalingan ang ibibigay ng Diyos sa iyo, kundi buhay. The same with Lazarus. Hindi lang si Lazarus pinagaling. Naka-experience si Lazarus ng miracle of life. Kung hindi siya namatay, hindi niya maranasan ang resurrection. Amen? Naranasan niya yung kakaibang pagpapala ng Diyos dahil sa kalagayan niya at naniwala at nanampalataya sila. And God, sabi nga, can do great things sa buhay natin, mga kapatid. So maaring some of us right now, may hinihintay ka sa Diyos. At ang feeling mo, oras na Lord, kailangan kumilos ka na. Kung hindi, talagang delikado na ako. Di ba? Kung tayo po ay nagtitiwala sa Diyos, magtiwala ka na ng buo. Sapagkat ang sino man nagtitiwala sa Diyos ay hindi napapahiya. And God will always move in His own time. And ang timing ng Diyos is always perfect. Tayo po, sablay tayo. Tandaan po natin yan. Kasi we base sometimes on our emotions, on our situation. Kaya minsan nawawala tayo dun sa, Kristiyano ka nga, pero minsan dahil nga sa sobrang pressure na nararamdaman mo bilang tao, nalilimutan natin na may Diyos tayo. Eh, ang gusto, di ba, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you, sabi ng Panginoon. Minsan tumatapon yun, lumalabas yun sa window, sa bintana natin, na nililimutan natin yung pangako ng Lord. Pero sabi niya, if you believe in me, kung kayo ay mananampalataya sa akin, you will live. Thank you, Lord. Iniingay lang naman ng Lord sa atin is, tignan natin siya. Amen. So in His resurrected life, kung tayo po ay nakipag-isa sa Panginoon, meron po ako ibibigay na 3 points. In the resurrected Christ, we are, number 1, restored to life. Muling ibinalik ng Diyos ang buhay. The resurrected Christ, sa resurrected Christ, tayo ay muling binuhay ng Diyos. Amen? Sabi sa Ephesians chapter 2, even though we were dead because of our sins, He gave us life when He raised Christ from the dead. It is only by God's grace that you have been saved. For He raised us from the dead along with Christ, seated us with Him in the heavenly realm because we are united with Christ. So pag nakipag-isa ka kay Kristo, yung buhay kay Kristo ay mapapasayo. Amen. Sabi ni Lord, I am the resurrection and life. So kung anong meron siya na buhay, yun po mapapasayo. Kasi minsan gusto natin yung life, pero hiwalay tayo, hindi po mangyayari yun. Kailangan we are united with Christ. And the very life of Christ, yun po ang dapat na nakikita sa buhay natin. Kasi free, that's free. God is giving us the free life. Ang kailangan lang natin lumapit sa Kanya. Amen? 2 Corinthians 5:17. Sabi, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. Ikaw ay binago, the old life is gone, and the new life has begun. Nung nakipag-isa tayo kay Kristo, yung dating nating pagkatao, sabi ko nga kanina, yung pagkatao natin, very used of sinning, of darkness, kasi nandun tayo yun ang buhay natin. Kaya nga, pag ang tao wala pa sa Panginoon, huwag niyong hanapan ng katwiran yan, mga kapatid. Pag ang kapitbahay niyo, alam niyo na hindi pa naman kilala ang Diyos, huwag niyong hanapan yan ng mabuti. Dapat sa atin nakikita ang mabuti kung ang Diyos ang kasama natin. Ibig sabihin, kahit masama ang nasa paligid mo, mabuti ka pa rin.
Amen? Kasi hindi yun ang buhay nila. Pero ikaw na nakipag-isa kay Kristo, may bago kang buhay. At ang buhay na yan ay buhay ng Panginoon. At dahil dyan, kailangan yung buhay natin na yan ay pamuhay natin. Ayon sa kalooban ng Diyos. That is 2 Corinthians 5:15. Sabi nga dito, He died for everyone so that those who receive His new life will no longer live for themselves. Instead, they will live for Christ who died and was raised for them. Kasi minsan po, may ng isip natin, pinalaya ka ng Diyos. Okay na ako, malaya na ako, pupunta na ako ng langit. Mga kapatid, yung bagong buhay na tinanggap mo dito sa lupa, kailangan ipamuhay mo sa Panginoon yan. Because you belong to Christ. That is the new life you receive from Christ and in Christ alone. Kaya pag namuhay ka ng kakaiba kaysa sa buhay na binigay ng Diyos sa'yo, magkakaproblema ka. At mahihirapan ka. Kasi hindi po pwedeng magsama ang dilim at liwanag. Napakahirap. Kahit nga sa Revelation, sabi ng Lord, yung lukewarm, alam mo yung maligamgam. Diba? Sabi ng Panginoon, kung maligamgam kang Kristiyano, iluluwa kita. It's either you're hot or you're cold. Ibig sabihin, ang buhay mo, kung nasa Panginoong Yesus, ipamuhay mo sa Panginoon. Hindi mo pwede kasing dayain ng sarili mo na, ay, Christian ako. Pero, mali ang ginagawa mo. Nakikita po yun at nagbubunga yun sa buhay natin. Maaring maitago mo yan ng isang araw, 2 araw, 1 linggo. Pero alam niyo po, lahat ng ginagawa natin ay may bunga. Magbubunga yan at pag nagbunga yan, ikaw din po ang magsasuffer ng consequence niyan. So God was telling us, this new life that we receive from Christ, we have to live it for Christ. Amen? So this is the new life. Okay, Kristiyano na ako. Dati ito yung ginagawa ko. Binago ako ng Panginoon. Dito na ako. Ito na dapat yung buhay ko. Because God has restored that life in you. Wala kang buhay. Dati kang patay. Dati tayong patay dahil sa kasalanan, pero dahil kay Kristo Jesus, muli niya tayong binuhay at binigyan ng buhay. At itong bagong buhay na binigay niya sa atin, kailangan ipamuhay natin para sa Kanya lamang. Kalabitin mo yung katabi mo. Para sa Kanya lang. Parang ayaw niyo sabihin Okay? So that is the life that God has given us. The new life in Christ. In Christ. Kaya nga sabi niya, in me. Believe in me. So kailangan yung natin, it's in Christ. Kasi minsan, mabilis tayo madistract no? At mabilis din tayo makalimot. Ang buhay natin ngayon ay sa Panginoon. Kaya minsan, kung ano-anong ginagawa natin sa buhay na binigay ng Diyos sa atin. And that brings, sabi nga, consequence na hindi maganda para sa atin. Tayo din po yung magsasuffer noon. So Jesus, sabi niya, He died for everyone so that those who receive His new life will no longer live for themselves. Instead, they will live for, pakiulit, they will live for Christ. Amen, who died and was raised for them. At hindi lang po tayo binigyan ng bagong buhay ng Diyos, tayo po ay pinanumbalik ng Diyos. Number 2, God reconciled us to God. Kasi di ba hiwalay tayo? Nahiwalay tayo dahil sa kasalanan. Tumalikod ang Ama dahil sa ating mga maling gawa, sa ating kasalanan at sa ating disobedience. But Jesus brought us back to God. Jesus reconciled us back to God. Amen. Hallelujah. Alam mo, tuwang-tuwa po ako pag nung binabasa ko po ito. Kasi sabi ko, imagine mo yun. Nakakita na ba kayo yung matagal na magkaaway, tapos biglang nagkabati? Tapos, di ba iba yung pakiramdam, masaya? Parang kami dyan, parang magkaaway kami for decade. Ayaw kong makita yan, ayaw kong makausap yan. And all of a sudden, nagkabati kami. Habang hindi kami magkabati, may mabigat kang dala-dala. Di ba? Pag you're not reconciled to someone, kahit sabihin mo, ay, siya may kasalanan, hindi naman ako. Hindi siya humingi ng sorry sa akin. Ba't ko siya patatawarin? Di ba? So, siya yung may kasalanan, pero ikaw, kahit sinasabi mo wala kang kasalanan, may mabigat kang nararamdaman. Tama ba? Kabigatan po kasi yun
So, kaya yung buhay natin mabigat nung hiwalay tayo sa Diyos. Pero praise God, the resurrected Christ reconciled us to God. Muli tayong pinanumbalik ng Diyos, ng Panginoong Hesus sa Diyos. That's in Romans. For if while God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? Not only in this, but also boast in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Sabi ng, we are enemies of God. Kaaway tayo ng Diyos. Dahil nga sa kalagayan natin, dahil sa pumumuhay natin, ayaw na ng Diyos tayo tignan. Pero dahil sa ginawa ni Kristo, dahil doon sa kasalanan na nagiwalay sa atin sa Diyos, na kinuha ng Panginoong Hesus, sabi, pinanumbalik niya tayo. Ngayon, we are friend of God na. Amen? Kasi may ibang translation dyan, you are now a friend of God. Dati magkaaway, ngayon ay, ikaw ay friend. Kaibigan. Hindi na kayo magkaaway, kundi kayo ay nagkasundo. Ayun, pagkakasundo. Hinahanap ko kasi yung tamang pagkakasundo. Pinagkasundo tayo ng Diyos, ng Panginoong Hesus sa Diyos. Amen. Say, 1 Timothy, for there is one God and one mediator who reconcile God and humanity, the man Christ Jesus. Wala pong iba na nag-reconcile sa atin. Sa tao, sa Diyos, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Kaya nga sabi niya, those who believe in me. Gusto ko pong balik-balikan natin yon. Those who believe in me. Hindi po sa akin, sa Panginoong Hesus, okay? Sabi niya, even if you die, you will live. If you live by believing in me, you will never die. Yan ang sabi niya sa Juan. Those who believe in Him. Because no other one that reconciled us to God, only Jesus. Si Jesus lamang. So kailangan doon po tayo nakatuon, Panginoon. Salamat, pinagkasundo mo kami sa Diyos. Kasi dahil ngayong kasundo na tayo ng Panginoon, ng ating Ama, we can come to Him. Sabi nga, tatay na natin siya di ba? We can call to Him, Abba Father. Nagkaroon ka ng relasyon. Pinanumbalik ng Diyos ang relasyon. Yung relasyon natin na nahiwalay, pinanumbalik ng Diyos. Pinanumbalik ni Jesus, parang kanina pa ako nagkakamali, Pinanumbalik ng Panginoong Jesus ang relasyon natin sa Diyos. Amen. Yun po, maliwanag yun, ha? Kasi tayo po ay hiwalay dahil sa kasalanan, inako ng Panginoon ang kasalanan natin at muli niya tayong binigyan ng bagong buhay at ang bagong buhay na to ay may pagkakasundo sa ating Amang nasa langit. Kaya ngayon, dahil dyan, siya ay naging Ama na rin natin. Amen. Kaya sabihin mo, you're a child of God. Dahil ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo. Hallelujah. 2 Corinthians 5:19. Basahin natin lahat. 1 to 3. For God was in Christ, reconciling the world to Himself, no longer counting people's sin against them, and He gave us this wonderful message of reconciliation. Alam niyo po, nung pinagkasundo tayo ng Panginoon sa Diyos, binigyan niya rin tayo ng kakayanan to do the ministry of reconciliation. Ibig sabihin, we carry that in our lives. We carry that ability to reconcile. Dala-dala natin ito. Bakit mo dala-dala yan? Because you carry Jesus. At dahil na sa iyong Panginoon, meron ka rin karapatan o may kakayanan na panumbalikin ang mga ang mga tao na hiwalay sa Diyos by sharing the gospel. Amen? You carry the message of reconciliation in you because Jesus is in you. Amen? Nasa sa inyong Panginoon. He is the one that, sabi nga, bring reconciliation between man and God. At ikaw din, sabi dito, and He gave us this wonderful message of reconciliation. We bring the message of reconciliation. Amen. And number 3 po, reclaim position and authority. The resurrected Christ
binalik sa atin ang position and authority natin. Amen? Kasi nawala po ito eh. Gusto kong balikan po ang Genesis. Genesis chapter 1, verse 28 and 30 to 30. Ready ba tayong bumasa? Basahin po natin ito. Ito yung original na position natin when God created us. Okay? Let's read 1 to 3. Then God blessed them and said, "Be fruitful and multiply. Fill the earth and govern it. Reign over the fish in the sea and all the animals that scurry along the ground." Then God said, "I have given you green plants as food for the wild animals that has life." And that is what happened. Sabi, everything that has life. Ano ang sabi ng Panginoon dito sa verse 28? Sabi niya, fill the earth and govern. Govern it. Reign over it. Ibig sabihin, sa tao binigay ng Diyos ang pag-aalaga, ang pagmamahala ng lahat ng nilikha niya na may buhay dito sa lupa. Yun yung position natin, mga kapatid. At yun din ang posisyon na ninakaw ng kaaway sa atin. Sa ating ninuno. Kaya nung pumasok ang kasalanan, nawala po tayo sa posisyon na yan. Naging slave tayo. Ano tayo? Slave ng kaaway. Dahil yung kaaway ang nag-take over sa posisyon na dapat tayo ang nandoon. Kaya ngayon, tayo yung sumusunod sa Kanya. Lahat ng masama, nagagawa natin. Ang bilis. Magtataka ka nga, sabi nito, sino ba itong narinig ko na? Bata pa lang, pero marunong na magsinungaling. Diba? Parang ano mo yan ha? Nabasag mo? Hindi. Pero nabasag niya yun, pero bata pa yan. Tapos yung mga laruan, nag-aaway-away sila, di ba? Marunong na sila maging madamot. So, demonstration ito ng mga karakter na ipasa sa atin na hindi dapat nakikita sa buhay ng isang Kristiyano. Sapagkat, ito ang position natin na to govern and to rule na wala sa atin. Napunta kay Satanas. At si Satanas ngayon nag-govern and rule sa tao. So we follow. Diba? Follow the leader eh. Kaya kailangan ng Panginoon bumaba para maibalik sa atin ang posisyon na yan na ninakaw sa atin. Amen? Do you know your position? Hallelujah. Luke chapter 10. Basahin natin. From heaven light. Luke, authority over all the power of the enemy, and you can walk among snakes and scorpions and crush them. Nothing will injure you. But don't rejoice because evil spirits obey you. Rejoice because your names are registered in heaven. Sabi niya, tingnan nyo, I have given you authority. Ano yan? To trample all snakes and scorpions. To overcome all the power of the enemy. Ibinalik ng Diyos yung authority. Ano ba authority? Kapangyarihan sa atin para mapagtagumpayan ang kaaway na siyang kumuha ng dating kapangyarihan na dapat sa atin. Pero binalik ng Diyos ito sa atin. Sabi niya, I have given you authority to overcome all the power of the enemy. Kaya lang minsan, takot pa rin tayo doon sa enemy, no? Lalo na pag nakikita mo yung manifestation nila. Parang nakakatakot. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong magalak na itong mga masasamang espiritu ay sumusunod sa inyo. Magalak kayo dahil ang pangalan nyo nakasulat sa langit. Anong ibig sabihin na niya? Ikayo ay hindi tagalupa, tagalangit kayo. And you have more power and you have more authority
kesa dyan sa pagpapalayas lang na masamang diablo, masamang espiritu. Amen. Nakakita na ba kayo ng masamang espiritu? Okay, 1, 2, 3. Wala pa daw. So, Ephesians chapter 1. Who believe Him. This is the same mighty power from the dead and seated Him in the place of honor at God's right hand in the heavenly realm. Now He is far above any ruler, world to come. God has put all things under the authority of Christ and has made Him head over all things of the church. The church is His body. Amen. Sabi, God has put all things under the authority of Christ and has made Him head over all things for the benefit of the church. And the church is His body. It is made full and complete by Christ who fills all things everywhere with Himself. Tayo po ay katawan ng Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ang ulo. Sabi, and the enemy, saan dapat? Sabi, He is under our feet. Nasa ilalim siya ng paa ng mga Kristiyano. God gave us, reclaimed the authority for us to stand over, to step on the enemy. Minsan takot tayo doon sa enemy. Mga kapatid, tandaan nyo, si Kristo ay nagtagumpay. At ang sabi nga kanina sa Colossians chapter 2 verse 15, ito ang ginawa niya eh. In this way, He disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by His victory over them on the cross. And Jesus, who shamed them on the cross, is in you and me. Amen. Sabi sa Tagalog, kinaladkad ng Panginoon si Satanas at ipinahayag ang kanyang tagumpay. Kaya kung kayo ngayon, mga kapatid, parang, oh Lord, parang talagang ang life ko is palagi na lang ganito. Hindi ako makamove on. Parang palaging may mabigat. Parang kanina po, napakabigat po talaga kanina. Alam ko that the enemy is very much at work. But glory to God. Sabi nga, mas may kapangyarihan ng anak ng Diyos kaysa sa Kanya. Amen? Kaya po mamaya sa pagtatapos natin, I really want to worship the Lord. Na sumamba tayo and gawin natin ng pagsamba ng buong buo, mga kapatid. Because that's victory. Sabi ng Panginoon, I am the resurrection and life. Ako ang muling pagkabuhay at buhay at akong may buhay ay nandito sa inyo. Ano man ang patay sa inyo, kaya kong buhayin. Ano bang nararamdaman mo na patay? Lord, finances ko, patay na patay. Hayaan yung buhayin ng Diyos yan. Lord, sa relasyon, Lord, bakit hindi mabuhay ang mga relasyon ko? Hayaan yung Diyos ang mabuhay niyan. Lord, bakit palagi akong parang depressed ako? Hayaan yung Lord ang magbigay ng comfort sa inyo. Let God give you life. Let that life arise up within you. Minsan kasi, kahit sa decision natin, confused tayo eh. Alam niyo, pag naku-confuse kayo, you pause and ask God, Lord, tulungan mo ako. Itong area ng life kong ito, talagang parang madilim ito eh. I need your life here. Speak life to your life. I-declare niyo yung buhay na yan. Because that is the resurrected life of Christ. And it has power. May kapangyarihan ito. Alam niyo, anumang sitwasyon niyo, anuman ang pinagdadaanan niyo, hindi naman po kasi madali ang buhay. Sinabi naman ng Panginoon yun eh. Diba? There will be troubles. Many troubles. Hindi lang one trouble. Troubles, many troubles, mga kapatid. But, lo, sabi niya, I have overcome the world. Ibig sabihin sa Kanya,
ang pagtatagumpay kahit maraming trouble. Kaya kung ang Diyos na sinasamba mo ay si Jesus, you have life in you. May buhay ka. Amen? Tingnan mo ang katabi mo. Baka hindi na buhay at natutulog na. Okay? Okay. So, you have life in you because of Christ. He disarmed, sabi the spiritual rulers. In Christ, in the resurrected life of Christ, you are reconciled to God. You have restored life, you are reconciled, and you can reclaim your position and your authority. Alam niyo po ito, meron talaga naman na hindi maka-work ng relationship with other people. Bakit paragi may problema? Doing her best naman or doing his best naman, pero hindi talaga nag-work ang mga relationship sa kanya. Dead po yun. You have to speak life to that. Kasi ang plano ng Diyos, sabi niya, I have come to give you life, life in full. Buong buhay. Si Lazarus, nung binuhay niya, binuo niya. Kaya kung may hinihingi kayo sa Diyos na hindi pa binibigay ng Panginoon, just wait and believe on Him. Huwag tayong mawalan ng loob. Huwag tayong bibitaw. Doon yung makikita ang himala ng Diyos. Amen? Kasi tayo talaga, tayo na, wala na Lord, pagod na ako maghintay. Wala pa rin si Mr. Right. Huwag ka na gano'n. Baka puro wrong yung dumadaan, kaya hindi pa dumarating si Right. Di ba? Sintayin mo, Lord. The Lord knows best. Amen? Kaya yung life natin right now, if there is anything na alam mo na, God, I need you in my life right now, in the areas of my life. Kasi wala pong perfect sa atin eh. Lahat tayo ay may pinagdadaanan. Pero okay lang yan. Dumaan ka lang dyan. Huwag kang tumambay. Okay? Lalo na. Parang may naalala ko isang worship leader, si Ron Quinoli. Sabi niya sa song niya, if you touch hell, don't stop. You go ahead. You go ahead. Ibig sabihin, pag sa buhay mo, may nararanasan kang ganito, huwag kang tumigil. Dumiretso ka lang. Kahit may mga pagsubok kang pinagdadaanan, diretso ka lang. Huwag kang matakot. Don't stop. You go ahead. You go ahead. Diba? Kaya ang buhay natin, pag pinagkatiwala natin sa Diyos, sabi niya, if you believe in, lakasan natin, if you believe in, sabi niya, I am the resurrection and life. I can give life sa mga kailangan ng buhay anytime. Because He is the resurrection and life. Hindi po siya bound ng oras, hindi siya bound ng kahit ano pa man. Kay Kristo is always I am, now, present. Hindi kahapon, hindi bukas. Kaya di pag sinabi mong I am, it's now. So if you need life now, God can give you life now. Because I am the resurrection. Hindi I was, I will be. Sabi ng Panginoon, I am. I am now. What do you need now? I am the resurrection and life.